So ngayon, nakikita natin meron tayong pananim dito na mangosteen. So nakita natin kung ano yung potting bag niya, medyo malaki siya ano, and malaki na rin yung seedling natin. So definitely maghuhukay tayo pagka magtatanim tayo. Ang wag nating gagawin kung gaano lang kalaki yung potting bag, ganun kalaki lang din yung huhukayin natin. Kasi kailangan pag tinanim natin yan, yung ugat ay malaya siya makaka-spread. No? Lalaki siya ng mas maganda. Also kapag ka naghuhukay tayo, kailangan yung topsoil ihiwalay natin doon sa subsoil. Bakit? Kasi yung topsoil natin, nandiyan yung mga nutrients. So yung mas mataas yung nutrient kumpara sa subsoil. Ngayon, kapag ibinalik natin yan sa hukay, una natin ilalagay yung topsoil para ma-access siya ng ugat. And then subsoil sa ibabaw. Okay po? So ngayon, syempre kailangan para mabuhay ito ng maayos, lagyan din natin siya ng fertilizer. Ang fertilizer natin ay nakabase dun sa soil sampling, sa soil analysis na ginawa. Ito yung inorganic fertilizer. Pag ganito yung itsura, maputi na bilog, triple 14 to. Tapos itong isa ay 1846. Alam niyo yung 1846? Search niya yan. Sige. Kaya ako ngayon, kahapon. kailangan natin, pag nalagay tayo ng inorganic fertilizer, hindi siya directly natatama dun sa ugat ng halaman kasi masyadong matapang yung inorganic. Possible na masunog yung ugat natin, so masisira yung pananim. So ilagay muna natin to. And then, lalagyan din natin ng organic fertilizer. So yung organic fertilizer natin, slow release yung nutrient niya. Ibig sabihin, unti-unti, mas matagal na panahon mapapakinabangan. Also, gumaganda yung structure ng lupa natin. Mas nagiging porous siya, mas madali makapenetrate yung ugat. And yung mga microorganisms ay madaling mabuhay dyan. So ganyan. Tapos sukatin natin kung lubog pa ba yung halaman natin. Huwag natin siyang itatanim na lubog na aabot na yung katawan. Para meron pa rin enough oxygen para sa mga ugat. Pag sobrang lalim, mamamatay din siya. So kailangan tama lang siya. Ayan, konti lang yung pagkakalubog niya dito para may saka lang ng konting tubig. Pagka ganyan, tatabunan pa natin ng topsoil. Pero bago yon, haluin muna natin yung organic at inorganic. Sir, hindi po ba kaya ang organic lang nilagay? Kailangan po ba lagyan ng inorganic? Magandang tanong yan. Dito po pumapasok yung ating proyekto na Adaptive Balanced Fertilization Strategy. So kung alam po natin yung Organic Agriculture Program, yun po yung nilulunsad natin para sa health ng bawat isa. Pero ang nangyayari po, hindi po niya kayang ibigay yung enough nutrient ng mga halaman. So, less yung produce natin, tsaka mas maliliit. Kaya ngayon, ibabalansi po natin siya ng tama sa organic tsaka inorganic. Para healthy na, maganda pa yung halaman, maganda pa yung produce. Hindi pa mag-aaway si Mr. and Mrs. Naka-base sa result ng soil analysis. Yung required. Yun yung kailangan natin. Magilom, project ko this Padatling yan. Okay po, next natin, lalagyan mo madam ng topsoil. Ito topsoil, di ba? Yes. Siya na po yung magtutuloy ng discussion. Sige. Hiningal na.